Ligtas na sa impeachment si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang formal na pagbabasura nito ng Kamara. Giit naman ng mga kumontra sa pagbabasura ng reklamo, tila binadali raw ng Kamara ang proseso. Nasa frontline ng balita yan si Mobile Giorno, Amy Atienza. Sa botong 284 na mga kongresista, The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. formal lang ibinasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 8 lang ang hindi pumabor na ibasura ito habang 4 ang nag-abstain. Ibig sabihin niyan, ligtas na sa impeachment si Pangulong Marcos. Kabilang sa mga sumuportang i-dismiss ang impeachment ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas at National Unity Party. Ipinagtibay naman ni House Justice Committee Chairman Jervy Luistro na hindi maituturing na paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa tiwala ng bayan ang mga paratang sa Pangulo gaya ng mga issues sa Independent Commission for Infrastructure at Unprogrammed Funds. Una nang sinabi ng komite na walang sapat na sustansya ang dalawang impeachment complaints. Walang naipakitang overt act na personal na maiugnay sa Pangulo. The President's creation of an ICI allegedly to shield corrupt allies does not amount to a culpable violation of the Constitution. In fact, by creating the ICI, the President faithfully followed his constitutional mandate. Wala rin daw basehan ang akusasyon sa Pangulo ng pagkidnap umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. There is likewise no factual basis with respect to the allegation that the President surrendered the former President to a foreign tribunal and disregarded domestic legal processes. Kasama naman sa mga kumontra sa pagbasura sa impeachment complaint, sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List at Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Para kay Co, sapat ang basehan para umusad ang impeachment. Una, ang presidente po ang nag-aproba ng special budget requests na nire-require ng batas that releases approved unprogrammed appropriations items after the budget was passed. Clear din po ang recital na may 213.8 billion pesos na nireleased in unprogrammed appropriations of various fiscal years, of which 111 billion pesos po ang pumunta sa flood control projects that were tagged as anomalous. Tingin naman ni De Lima, tila minadali ang proseso ng impeachment sa Pangulo. The House, or this House, had an opportunity to respond with seriousness. We had an opportunity to show that Congress does not flinch when allegations reach high office, but instead, we chose the quickest exit. Sabi pa ni De Lima, magiging multo ito kay Pangulong Marcos. It does not clear the President's name. Tulad ng mga ghost projects na pinakamalaking scam sa ating kasaysayan, ang hilaw na pagbasurang ito sa impeachment ay multo na babalik ng babalik at ibabato ng ibabato sa Pangulo. At dahil dismiss na ang impeachment, simula na rin ang 1-year ban. Kaya bawal ang maghain ng bagong impeachment complaint laban kay PBBM hanggang January 26, 2027. Samantala, hawak na rin ng Office of the House Speaker ang ikatlong impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Hihintayin pa kung kailan ito maisasama sa order of business ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Amy Atienza, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.